Ang mga sining ay nalalapat hindi lamang sa artist na lumikha ng isang peryaso, ngunit sa iyo bilang manunood. Ang iyong buong karanasan at pag-unawa sa isang piraso ay dapat mag-ambag sa functions na itinalaga mo dito, pati na rin ang lahat ng alam mo tungkol sa kontekstong nito. Dapat mong unawain ng isang piraso ng sining, subukang tandaan ang 4 na puntong ito: konteksto at personal, panipunan at mga pisikal na tungkulin. At narito ang aking nakala patungkol sa mga iba't ibang function of arts. Tara at samahan niyo ako sa parting ito. Physical functions. Ang mga physical function ng sining ay kadalasang pinakamadaling maunawaan. Ang mga gawa ng sining na nilikha upang magsagawa ng ilang serbisyo na may mga pisikal na tungkulin. Tulad ng nasa video, ang mga sakyan ay ginagamit upang mas mapadali ang mga transportation ng mga tao. Social function. Ang mga sining ay may social function kapag tinutugunan nito ang mga aspeto ng kolektibo, buhay na taliwas sa pananaw o karanasan ng isang tao. Ang mga manonood ay dapat kadalasang nakakaugnay sa ilang mga paraan sa panipunang sining at minsan ay naiimpluwensyahan pa nito. Tulad ng isang sculpture na nasa video na influensyahan ang mga tao sa isang gawa dahil sa mas nalalahad nito ang mga kadalakilaan ng isang taong gumawa ng kabayanihan noong unang panahon. At ang huli ang personal function. Ang mga personal function ng sining ay kadalasang pinakamahirap ipaliwanag. Mayroon maraming mga uri ang mga personal na pag-andar at mga ito ay lubos na subjective. Ang mga personal function na sining ay malamang na hindi pareho sa bawat tao. Ang isang artista ay maaaring lumikha ng isang piraso dahil sa mga pangangailangan sa pagpapahayag ng sarili o kasiyahan. Maaaring gusto nila o sa halip na magpahayag ng kaisipan o punto sa manunood. Minsan sinusubukan lang ng isang artista na magbigay ng isang artistic na karanasan para sa sarili at sa mga manunood. Ang isang piraso ay maaaring sinadya upang aliwin, pukawin ng pag-iisip o wala ng partikular na epekto tulad ng nasa video na